Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya na mahalin si Kayla. Sana naman ay maintindihan mo, Salve. Paano mo nagawa ito sa akin? Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Ako'y naniwala na dalisay ang iyong pag-ibig. Ngunit ngayon, sasabihin mo sa aking mahal mo si Kayla? Ano bang pagkakamali ko? Wala kang nagawang mali. Ako ang nagkamali. Kaya ako nandito ngayon para humingi ng tawad sa iyo. Sana naman naiintindihan mo. Hindi madaling turuan ang puso. At wala akong magawa para pigilan ang aking nadarama para kay Kayla. Pakiusap, huwag mo kong iwan. Sapagkat hindi kakayanin ng aking damdamin nang mawala ka at mapunta sa iba. Ay kamamatay ko kung bibiguin mo ko. Nagmamakaawa ang puso ko, mahal ko. Huwag mo namang gawin ito sa akin. Ako ay patawarin mo, Salve. Pero hindi ko na kayang itago pa sa iyo ang lahat. Kaya naman sana maintindihan mo na wala nang patutunguhan pa ang ating relasyon. Hindi ko ibig na ikaw ay saktan. Ngunit ito ang aking nakikitang paraan para makalaya sa iyo. Hindi kita mapapatawad. Kaya pakiusap, umalis ka na! Halos lahat ng babae ay masaya bago ikasal at pagkatapos makasal sa taong mahal nila. Lahat ng paghahanda ay gagawin nila sa kagustuhan nilang maging maganda at maayos ang kasal. Kagaya na lang ni Kara. Kahit pa nga kontra ang kanyang ama sa desisyon niyang pagpapakasal kay Max, ay itinuloy pa rin niya ang preparasyon. Ngunit sa kalagitnaan ng saya ay samot-saring unos at problema ang kanilang kinaharap. Dahil doon ay sinabi ng kanyang ama na ang mga nangyayari ay konektado sa sumpa ng nakaraan. Hindi naman yun maintindihan ng dalaga dahil hindi siya naniniwala sa mga ganoong bagay. Isa rin yun sa dahilan kung bakit marami pang nadamay sa kamalasang nararanasan nila. Magkaganon pa man ay pinanindigan ni Kara ang kanilang desisyon ng nobyo. Sa kanyang desisyon ay malalagay sa alanganin ang buhay ng lahat ng nakapaligid sa kanila. Hanggang saan aabot ang paninindigan ni Kara sa desisyon niya? Ano-ano ang kanyang gagawin para lang matuloy ang kanilang kasal na parang tinututulan ng pagkakataon? Halina at sabay-sabay nating pakinggan at alamin ang buong istorya ni Kara. Han, kumain ka lang ng kumain. Ako ang taya ngayon dahil nakuha ko na ang 13th month pay ko. Salamat, Han. Pero hindi ako papayag na ikaw ang magbabayad. Ako ang nag-iya sa'yo rito. Kaya ako ang taya. Kung may gusto ka pa, magsabi ka lang. Ito talaga. Ang tagal-tagal na natin. At sa tuwing lalabas tayo, laging ikaw ang taya. Baka hindi ka na makaipon para sa future natin yan, ha? Yun naman ang imposibleng mangyari. Maganda ang takbo ng negosyo ko. Masipag din naman ako. At saka marami na ako naipon para sa future natin. Hindi ko hayaang mahirapan at magutom ka kapag magkasama na tayo. Ay, napakaswerte ko talaga at nakatagpo ako ng lalaking kagaya mo. Wala na talaga akong hihilingin pa dahil ikaw ang isa sa blessing sa akin. I love you, Han. Mahal na mahal din kita. Kaya sana tanggapin mo ang regalo kong ito. Ano to? Pinapakaba mo naman ako eh. Ano bang laman ng kahon? Buksan mo na lang, Han. Mas maganda kung makikita mo na muna kung ano ba yan. Oh my! Totoo ba to? Ha? Sing-sing? Are you... Sa palagay ko, ito na ang tamang oras para hingin ang kamay mo.
Kaya, Kara Advincula, marry me. Samahan mo ako sa pagharap sa buhay. Sa 7 taong relasyon natin bilang magkasintahan, nais kong tuparin ngayon ang binitiwang kong pangako noon sa'yo. Handa ka na bang maging Mrs. Crisantos? Totoo ba to? Hindi ba ito isang panaginip? Hindi po ito panaginip. Dahil totoong-totoo po ito. Mahal kita. At gusto kong ikaw na ang makasama ko habang ako'y nabubuhay. Walang pagsidlan ang sayang nararamdaman ni Kara ng mga oras na yon. Kaya walang sali-salitang tumayo siya at niyakap ang nobyong mahal na mahal. Sa kinilos niyang yon ay batid na ni Max ang sagot ng nobyang sinisinta. Nang gabing yon ay masaya nilang ipinagdiwang ang kanilang engagement. Plinano na rin nilang ipaalam yon sa kani-kanilang pamilya. Kinabukasan, maagang gumising si Kara para sabihin ang magandang balita sa ama. Ngunit hindi tulad ng kanyang inaasahan ang naging reaksyon nito. Good morning, Papa! Nagluto na po ako ng almusal. Nagprito po ako ng daing na bangus, sinangag at saka soup. Maupo ka na po. Aba, anong okasyon at himalang maaga kang bumangon at nagluto ka pa? May hihilingin ka na naman ba sa akin? Nako, sinasabi ko na nga ba, ganito lagi ang ginagawa mo kapag may gusto ka. Ano ba yon? Basta kaya ko, ibibigay ko. Grabe ka naman sa akin, Papa. Ganun ba ako klase ng anak? Maglalambing lang pag may kailangan? Ano palang ibig mong sabihin nito? Imposible na isipan mo lang. Anak kita. Kaya alam kong may hidden agenda ka. Sige na, sabihin mo na. Siguraduhin mo lang na matutuwa ako. Si Papa talaga. Pero sigurado akong matutuwa kayo sa ibabalita ko. Papa, magpapakasal na po kami ni Max. Magiging bride na ako. Ang saya po, di ba? Imagine, 7 taon na kami at finally, ikakasal na at magkakaroon na ng mga anak. Pa, anong nangyari? Hindi po ba kayo masaya para sa akin? Hindi ka pwede magpakasal. Naiintindihan mo ba ako? Bawal kayong magpakasal. Ano pong ibig ninyong sabihin hindi pwede? Pa, mahal namin ang isa't isa. Kung iniisip niyo po na pababayaan kita, hindi ko po yun gagawin. Saka, boto naman po kayo noon kay Max Meron po ba kayong hindi pinagkakasunduan? Hindi ko po kasi inakala na ganyan ang sasabihin ninyo. Basta, hindi kayo pwede magpakasal. Kung talagang mahal niyo ang isa't isa, di magsama na lang kayo. Basta bawal kayong ikasal. Dahil sa oras na mangyari yun, parang humukay ka na rin ng sarili mong libingan. Huwag mo nang gayahin ang iyong ina na mas piniling maikasal sa akin kahit alam niya ang mangyayari. Basta, huwag niyong ituloy ang balak niyo. Pa, sa aksidente po namatay si Mama. Hanggang ngayon ba naman sinisisi niyo pa rin ang sarili mo sa nangyari? Pa naman. Kahit sabihin ko pa sa iyo ang dahilan, alam ko hindi mo maiintindihan. Pero ito ang itatak mo sa isipan mo. Lahat ng ikinasal sa ating pamilya na babae, namamatay sa mismong araw ng kasal nila. Kaya hindi ka pwede magpakasal. Naiiyak na lang na naibaba ni Kara ang kutsara at tinidor na hawak. Habang ang kanyang ama naman ay tumayo na lang at nagtungo palabas ng bahay. Naiwang luhaan at naguguluhan ang dalaga. Sapagkat sa tagal ng relasyon nila ng kanyang nobyo ay hindi kailanman nagpakita ang kanyang ama ng pagkadisgusto kay Max. Tumayo na lang siya at hindi na niya itinuloy ang pagkain.
Nag-ayos na siya at pumasok sa trabaho nang hindi man lang sila ulit nagtagpong mag-ama. Bakit ba kanina ka pa nakasimangot? Simula nang sunduin kita kanina nagkakahaba-haba na ang uso mo. Hindi ka rin naimik. May nangyari ba? Si Papa kasi hindi ko siya maintindihan kung bakit ayaw niya tayong magpakasal. Pero ayos lang sa kanya na magsama tayo. Parang ang pangit pakinggan pero yun talagang sinabi niya. Baka naman nabigla lang. Huwag ka na malungkot. Mamaya, sorpresahin natin siya. Bibili ako ng paborito niyang cake, alak at lechong manok. Sigurado ako na nagulat lang siya sa binalita mo. Han, intindihin mo na lang muna si Tito. Matanda na siya. Baka natatakot lang na maiiwan siyang mag-isa. Hindi lang yun. Ang weird pa ng sinabi niya na lahat ng ikinakasal na babae sa pamilya namin namamatay. Kapag itinuloy pa raw natin, parang humukay raw ako ng sarili kong libingan. Sinabi ni Tito yun? Bakit daw? Paano niya nasabi yun? Ayaw niya sabihin kung bakit. Pero sa palagay ko, may kinalaman ng pagkamatay noon ni Mama. Alam mo namang namatay ang aking ina sa mismong araw ng kasal nila ni Papa. Nadulas siya at nabagok ang ulo. Sa palagay ko pa, sinisisi pa rin niya ang kanyang sarili dahil doon. Maaaring ganun na nga. Kaya intindihin na lang natin si Tito. At huwag ka na magtampo sa kanya. Palagay ko naman, masusuyo natin si Tito para pumayag siya. Basta! Pumayag man siya o hindi, magpapakasal pa rin tayo. Ayoko magsama tayo sa iisang bubong na walang basbas galing sa simbahan. Pasaway ka talaga. Mana ka talaga kay Tito. Mas mabait nga lang siya. Mas toyoin ka nga lang talaga. Ganon. Oh, eto naman Hindi ka na mabiro. Joke lang yun. Pinapangiti lang kita. Oh, nandito na tayo. Mamayang 6, susunduin kita. Huwag ka na masyadong mag-isip. Ay, okay. Ingat ka sa pagmamaneho ha. Bye, Han. I love you. I love you more. Bumaba si Kara sa sasakyan ng kanyang nobyo at saka naglakad papasok sa building na kanyang pinagtatrabahuhan. Magulo man ang kanyang isipan, pinipilit pa rin niyang umarte ng normal. Magkaganon pa man, ay halos maghapon na nakatunganga lang siya at wala sa sarili. Hindi siya makapag-focus. Nang sumapit na ang 6:00 ay sinundo nga siya ng kanyang nobyo. Hello, Han. Kumusta ang araw mo? Eto, hindi ako makafocus. Iniisip ko pa rin ang mga sinabi ni Papa. Huwag ka nang malungkot. Susuyuin natin si Tito. Nakabili na ako ng panuhol. Kaya huwag ka nang masyado mag-isip. Hindi natin siya susukuan, Han. Kung kailangang araw-araw ko siyang suyuin para payagan niya tayo magpakasal, gagawin ko. Salamat, Han. Ang swerte ko talaga sa'yo. Mas maswerte ako sa'yo. Sa dami naming nanligaw noon, ako ang pinili mo. Kahit na mahirap intindihin ang oras ko dahil sa negosyo namin. Mahal kita, kaya ikaw ang pinili ko. Kahit na madalas na canceled ang date natin, bumawi ka naman simula lang makagraduate ako. Isa pa, wala na akong makikitang kasing tiyaga at napagmahal mo. Maalaga pa at maraming plano sa buhay. Sige na nga, maniniwala na ako. Oh, tara na kay Tito Nolan. Nag-aalala pa rin si Kara sa mangyayari sa oras na suyuin nila ang kanyang ama. Pero bilib din siya sa kanyang nobyo na sobrang bait at maintindihin. Sa ngayon ay isa na lang ang hinihiling ng dalaga. Yun ay ang makuha nila ang basbas ng kanyang ama. Ilang sandali pa ay narating na nila ang bahay ng mga advingkula. Naunang pumasok ang dalaga, habang ang kanyang nobyo na si Max naman ay kinuha ang mga panuhol nila sa backseat. Pa, nandito na po ako.
Kasama ko po si Max. Talaga? Aba, ngayon na lang uli ako binaba ng batang yan ah. Madalas kapag hinahatid ka, umaalis ka agad. Namiss ka po yata. Magandang gabi po, Tito. Dinalhan po kita ng paborito niyong cake, alak at litsong manok na pampulutan. Talaga nga naman. Alam na alam mo ang gusto ko ha. Halika rito at maupo ka. Kumain na ba kayo? May niluto akong kaldereta dyan. Hindi pa po. Sakto po pala ang dalaw ko. Dahil matitikman ko na naman ang masarap na kaldereta ala Tito Nolan. Magbibihis lang po ako, pa. Tapos ihahanda ko na po ang hapag. Magbihis ka na. Ako na ang bahala. Sige na. Tutulungan ko na po kayo, Tito Nolan. Okay, bihis lang ako. Tapos kain na tayo. Dalian mo. At pagkatapos kumain, iinom kami ni Max. Aba, dapat na matikman na ang alak na ito. Mukha pa namang masarap. Kokontra pa sana si Kara, pero sinenyasan siya ng kanyang nobyo. Kaya naman napapailig na lang siyang naglakad papunta sa kanyang kwarto at nagbihis ng pangbahay na damit. Nang makapagpalit na ay pumunta na rin siya sa komedor. Inabutan niyang nagtatawanan ang dalawang importanteng lalaki sa buhay niya. Masayang pinagsaluhan nila ang nilutong kaldereta ni Nolan at ang dala ni Max na litsong manok. Nang matapos na silang kumain ay nag-inuman na nga ang magbiyanan, habang si Kara naman ang naging tagasilbi nila. Kara, anak, maupo ka na nga lang. Nahihilo na ako sa'yo. Kakapabalik-balik mo. Hindi mo naman kami kailangang pagsilbihan. Ay nako, Papa, lasing ka na. Paano ka pa makakakuha ng yelo? Baka mamaya ibang makuha mo. At ikaw naman, sinabi ko na sa'yo kanina na huwag kang masyadong mag-inom at magmamaneho ka pa. Han naman, minsan lang naman kami magbanding ni Tito. Aba, hindi naman problema yun eh. Dito na siya matulog. Mas okay po sa akin na magsama na kayo. Basta ba, huwag kayong magpapakasal. Pa, hindi po ba mas maganda kung ikasal muna kami bago magsama? Ayoko po na may masabi ang ibang tao. Isa pa po, mahalaga ang kasal sa aming mga babae. Hindi nga kayo pwedeng magpakasal. Kakulit mo naman eh. Pumapayag na nga ako na magsama kayo na para mag-asawa. Seremonyas lang naman yan eh. Ang mahalaga, mahal niyo ang isa't isa at hindi ka sasaktan ni Max. Pero Tito, ang amin lang naman po, gusto naming mabasbasan ng pare sa harap ng altar. At yun po ay deserve ni Kara. Hay nako, katigas ng ulo nyo. Bawal kayong magpakasal. Tapos, magsama na lang kayo. Hindi pa ako handang magpalibing ng anak. Kaya, makinig kayo sa akin. Pa, ano po ba talaga ang totoong dahilan? Gusto po kitang intindihin. Pero paano ko maiintindihan kung hindi mo pa po nasasabi sa akin kung ano ba talaga ang dahilan? Gusto niyo ba talagang malaman? Maniniwala ba kayo kapag sinabi ko? Please pa, ano po ba talaga ang dahilan ng hindi ninyo pagpayag na maikasal kami ni Max? Dahil may sumpa ang pamilya natin. Isinumpa tayo na lahat ng magpapakasal sa pamilya mamamatay pagkatapos ba ikasal. Sumpa na walang lunas. Sumpa na ako ang nagdala kahit na matagal na yun. Nakadikit pa rin sa atin ang bigat ng sumpa ng nakaraan. Pa naman eh, sumpa. Pa, hindi po totoo yun. Nasa isip lang natin ang ganong
mga bagay. Likha lang yun ng ating imahinasyon. Wala pong sumpa, Papa. Bakit? Han, tama na. Alam ko na magkaiba tayo ni Tito ng paniniwala. Pero sa palagay ko, hindi naman nagsisinungaling si Tito. Ang mabuti pa, tanungin na lang natin siya bukas. Kapag gising na siya at hindi na lasing. Pero, nagtutulog-tulugan lang yan si Papa, okay? Pa! Gising! Yuyugyugin na sana ni Kara ang kanyang ama, pero pinigilan siya ni Max, kaya napabuntong hininga na lang siya. Nagpatulong na lang ang dalaga sa nobyo na dalhin ang kanyang ama sa silid nito. Pagkatapos nun ay niligpit na niya ang pinag-inuman ng mga ito. Hindi man sang-ayon ng ama na magpakasal sila, ay buo pa rin ang desisyon niyang ituloy ang kanilang kasal. Lumipas pa ang mga araw. Naging abala na si Kara sa paghahanda ng kasal nila ni Max. Kinumpleto na rin niya ang mga abay, maging ang mga ninong at ninang. Han, okay na bang listahan mo? Magpapagawa na ako ng invitation. Kahit pa nga 1 buwan pa bago ang kasal, ayoko magahol sa oras ang mga kukunin natin. Mabuti ng handa ang lahat. Siyempre naman, ako pa ba? Alam mo na gusto kong organize at planned ang lahat. Ayoko ng palpak, lalo na at minsan lang sa buhay ng isang babae ang ikasal. Kasal? Talagang itutuloy niyo? Hindi niyo ba naiintindihan ang sinasabi ko? Pa, nandito ka na po pala. Sagutin niyo ang tanong ko. Talaga bang susuwayin mo ko, Kara? Humihingi po ako ng pasensya, Tito Nolan. Pero mahal po namin ang isa't isa. Kaya naman po gagawin namin ang nararapat. Ayaw po namin magkasala sa mata ng Diyos. Kara, magsalita ka. I'm sorry, Papa. Pero ito po talaga ang gusto ko. Dito ako magiging masaya. Panindigan mo yung sinabi mo. Matapos sabihin ang mga katagang yon, ay naglakad ng mabilis papasok sa kanyang silid si Nolan. Hindi dahil sa galit siya sa anak, kundi iniiwasan niyang makita ng dalaga ang luhang pilit na pinipigilan. Nasasaktan siyang makita na nahihirapan si Kara, lalo na at alam niya sa kanyang sarili na siya ang nagdulot nun. Kaya naman, sinimulan na niyang humingi ng tulong sa kanyang pamilya na nasa probinsya para mahanapan ng lunas ang sumpang binitawan ng taong kanyang nasaktan. Ngunit sa mahigit 1 linggong paghahanap ay wala siyang napala. Kaya naman, nakabuo siya ng isang desisyon. Pa, bakit bihis na bihis kayo? Nakalabas ba ang malaking bag nyo? Saan po kayo pupunta? Galit ka pa rin po ba sa akin hanggang ngayon, Pa? Hindi ako galit sa'yo. Saan mo naman ako ang ideya na yan? Uuwi lang ako sa probinsya natin para silipin ang ancestral house. Baka kasi hindi nililinis ng caretaker. Ang dami pa namang alaala ng bahay na yon. Bakit naman po biglaan? Nakapag-leave sana ako para masamahan ko kayo. Naalala ko lang. Malapit na rin kasi ang anniversary namin ng mama mo. Isa pa, alam kong abala kayo ni Max. Huwag mo na akong intindihin. Ang tanda-tanda ko na eh. Kailan naman po ba ang balik ninyo? Magtatagal po ba kayo sa Ilocos? Baka naman... Sandali lang ako roon. Baka 1 linggo lang. Huwag ka na nga mag-alala. Pero 3 linggo na lang po kasal na namin ni Max. Baka nandito na ako nun. Sabi ko naman sa'yo, 1 linggo lang ako. Sige po, Papa. Ihatid ko na lang po kayo sa terminal. Hindi. Kaya ko na to. Isa pa, nakausap ko ng kapitbahay nating taxi driver. Siya na ang maghahatid sa akin. Mag-iingat po kayo, Papa.
Tawagan niyo po ako kaagad kapag nakarating na po kayo sa ancestral house. Oo na. Ay sige na. At baka hinihintay na ako ng maghahatid sa akin. Sa pagtalikod ni Nolan ay hindi pa rin maalis sa isip ni Kara na hindi sang-ayon ito sa kanyang pagpapakasal. Pero ipinagkibit-balikat na lang niya ang desisyon ng ama na magbakasyon. Lingid sa kanyang kaalaman ay uuwi ng probinsya ang ama para sa kanya. Hahanap ito ng paraan para matigil ang sumpa at makapamuhay siya ng normal kasama ang mahal niya. Isa sa naisip ng ama ay ang paghahanap sa pamilya ng pinagmulan ng sumpa. Tao po! Sino po sila? Ano po ang kailangan nyo? Dito ba ang bahay ni Alejandro Mendez? Yung kuya ni Salve Mendez. Ano po ang kailangan nyo kay Lolo? Magpapagamot po ba kayo? Naku, pasensya na po at nahuli na kayo. Last week pa po yumao si Lolo. Hindi nyo na po siya naabutan. Hindi. Hindi ako magpapagamot. Nandito ako tungkol kay Salve. Tungkol po sa kapatid ni Lolo? Kayo po ba si Nolan Advincula? Ako nga. Sa loob po tayo mag-usap. Dediretsahin na kita. Nandito ako dahil sa sumpa ni Salve sa aking pamilya. Alam ko po. Noon pa man, hinihintay na kayo ni Lolo. Sayang nga lang at hindi po kayo nag-abot. Ilang taon din siyang nag-abang sa pagpunta niyo. Kung ganun, wala na palang pag-asa. At wala nang saysay ang pagpunta ko rito. Paano na kaya ang gagawin ko? Nagbilin po sa akin si Lolo. Natulungan ko po kayo. Pero sa ngayon, nag-aaral pa lang po ako ng panggagamot. Hindi ko pa po kaya ang kaso nyo. Kung ganun, alam ni Alejandro ang lunas. Isang magaling na manggagamot po si Lolo. Pero mga simpleng sakit lang po ang kaya ko pong gamutin. Hindi pa po sapat ang kakayahan ko. Nakikiusap ako sa iyo. Sana matulungan mo ako. 3 linggo na lang, ikakasal na ang anak ko. Ayokong mawala ang anak ko. Gusto ko siyang mabuhay ng masaya at normal na buhay. Pakiusap. Susubukan ko po. Hihingi ako ng tulong sa mga kasamaan ni Lolo. Dahil doon ay nagkaroon ng pag-asa si Nolan. Bagamat batid niyang hindi magiging madali ito, ay umaasa siyang matatapos niyang masolusyonan ang problemang kinakaharap. Samantala, sa Maynila naman ay abala si Kara sa pag-finalize ng kanyang wedding gown. Kasama niya roon si Max na siyang naging personal alalay niya. Han, isukat mo ba ang gown mo? Para kung may gusto kang ipabago, may ayos nila. Sus, hindi na kailangan. Tiwala naman ako sa kanila. Gusto ko lang makita kung nakuha ba nila ang nasa sketch na ibinigay ko. Well, tara na pala sa loob. Sabay na pumasok sa loob ng isang butik ang magkasintahan. Sinalubong naman sila kaagad ng mga staff. Bumati lang ang dalawa at sinabi ang kanilang pakay. Kaagad namang kumilos ang mga ito at inilabas ang gown na pinasadya ng dalaga. Labis namang namangha ang magkasintahan. Wow! Ang ganda! Kuhang-kuhang nasa sketch! Bagay na bagay sa iyo ang gown. Hindi na ako mapaghintay na makitang suot mo ito. Paniguradong mas lalong lilitaw ang ganda mo. Han, sagutin ko lang ito. Tumatawag ang pinsan ko. Si May? Yung isa sa abay? Yes. Baka may importanteng sasabihin. Lumayo ng bahagya si Max bago sinagot ang tawag. Masaya pa siya nung una, pero isang masamang balita pala ang hatid ng tawag na yon. Malungkot na nakipag-usap naman ang binata sa magulang ni May. Ikinuwento sa kanya ng mga ito ang nangyari. Matapos ang usapan at naibaba na ang tawag ay bumalik na siya sa tabi ng kanyang nobya. Han,
Ayos ka lang ba? Kanina ka pa tahimik ka. Simula nung tumawag si May, wala ka ng imik. May nangyari ba? May nangyari kay May kanina. Ha? Bakit? Ano nangyari kay May? Papunta raw sana sa pinagpatahian niya ng damit pang abay. Pero bago pa man siya makarating sa pupuntahan, nabangga ng truck ng taxi na sinasakyan niya. Oh my gosh! Kumusta na siya? Ano, ayos lang bang lagay niya? Nasa ospital pa sila, tita. Sa ngayon, pilit na ginagamot ng mga doktor ang pinsan ko. Buhay naman siya, pero walang kasiguraduhan. Ayon kay tita, kinausap na sila ng maraming operasyon ang kailangang gawin kay May. Bukod sa naputol ang paa, nayupi rin ang bungo niya. Kaya 50-50 chance kung makakaligtas siya. Kawawa naman. Ang bata pa niya. Gusto mo bang puntahan natin siya? Alam kong isa si May sa mga paborito mong pinsan. Pero kailangan mo rin magpahinga. Baka mamaya magkasakit ka. Isa pa, ayoko munang ma-stress ka at mag-isip pa ng sobra. Abala ka na nga sa pag-aayos ng ating kasal eh. Sige, bukas na lang tayo pumunta sa ospital pagkatapos ng trabaho ko. Sanang next time natin. Sa bahay na, darating kasi ngayon ang mga order ko na pang souvenir natin sa kasal. Sa pag-uwi ni Kara at Max sa bahay ng mga Advincula ay isa na namang pangyayari ang gigimbal sa kanila. Nagkalat ang mga pulis at maging ang mga tsismosa sa katabi nilang bahay. Sapagkat ang kapitbahay ng mga ito na pamilya ng taxi driver ay pinagpapatay ng mga hindi pa nakikilalang suspect. Dahil doon ay nakadama ng takot ang dalaga, lalo na at wala siyang kasama ng isang linggo sa kanilang bahay. Hindi rin naman niya nais na obligahin ng kanyang nobyo na samahan siya. Ngunit naramdaman naman ni Max ang bagay na yon dahil nabanggit na sa kanya ng nobya na umuwi ng probinsya ang ama nito. Kaya nagpresenta siyang samahan muna sa bahay ang dalaga habang hindi pa nakakabalik ang ama nito. 1, 2... Hindi kayo pwedeng maging masaya! Mga salbahe kayo! Salbahe! Papatayin ko kayo! Papatayin ko kayong lahat! Ikaw, isusunod na kita! Labis na natakot si Kara nang ituro siya ng babaeng nasa kanyang harapan. Titig na titig ito sa kanya. Punong-puno ng galit ang mga mata. Tatanungin pa lang sana niya ito tungkol sa kanyang pangalan nang bigla na lang unti-unting naaagnas ang mukha ng babae. Pero ang mas ikinatakot niya ay ang pag-e-eko ng malakas na tawa nito sa kanyang tenga. Napapikit si Kara. Pero sandali lang yon, dahil may naramdaman siyang gumagapang sa kanyang pisngi, kaya muli niyang idinilat ang kanyang mga mata. Ngunit lubha niyang pinagsisihan yon, dahil bumulaga sa kanyang harapan ang naaagnas na mukha ng babae. Lumayo ka sa akin! Layo! Han, anong nangyayari? Babae! Naaagnas! Tahan na. Kumalma ka na, Han. Nananaginip ka lang. Kumalma ka muna. Tapos ikwento mo sa akin ng malinaw. Sandali. At kukuhanan kita ng tubig. Wag! Dito ka lang. Huwag mo akong iwan. Natatakot ako. Baka mamaya biglang bumalik yung babae. Natatakot ako sa kanya. O sige. Dito lang ako. Ikwento mo sa akin ang nangyari. May isang babae, parang nasa teens pa lang siya. Tapos, para siyang nababaliw. Sumisigaw, umiiyak, tumatawa. Galit na galit siya. Idinuro niya ako. Bigla na lang naagnas yung mukha niya.
at yung buong katawan niya. Tapos, lumapit siya sa akin. Doon na ako nagising. Huwag ka nang matakot. Panaginip lang yun. Hindi totoo. Yumakap ng mahigpit si Kara kay Max. Yumakap naman ito pabalik. Habang sina Nolan at Silva naman ay pilit na naghahanap ng kasagutan para mapawalang bisa ang sumpang binitawan ng isang malakas na mangkukulam. Palpak pa rin. Pakiusap. Huwag kang susuko. Handa akong magbayad ng kahit magkano. Basta matanggal lang ang sumpa. Hindi ko po kailangan ng pera. Ginagawa ko lang po ito dahil sabilin sa akin ni Lolo Alejandro. Pasensya ka na. Ayos lang po yun. Pero sa tingin ko po, may kulang sa mga nabasa kong paraan para po mabaklas ang sumpang binitiwan ng aking Lola Salve. Nagpapakita pa rin po ba siya sa iyo sa panaginip? Oo. At natatakot ako sa mga ipinapahiwatig niya. Subukan niyo po na humingi ng tawad sa kanya. Hindi ko magawa. Dahil sa tuwing tatangkain ko magsalita, tinatakpan niya ang aking bibig. Ano na kaya ang dapat nating gawin? Nalapitan ko na po lahat ng kakilala namin ni Lolo na mga manggagamot din. Pero kahit sila po, walang alam. Tanging si Lola Sabel lang po ang may impormasyong ibinigay. Ang tungkol sa itim na libretang pagmamay-ari ng inyong pamilya. Di ba sabi mo, hindi mo kailanman nakitang gamit yun ni Alejandro? Wala nga tayong ideya kung anong totoong itsura nun, maliban sa kulay itim ito. Tama. Alam ko na. May bahay sila lolo noon na inabandona dahil sa trahedyang nangyari sa kanilang pamilya. Hindi po kaya naroon ang itim na libreta? Posible nga yun. Kukuha lang po ako ng gamit. Tapos po puntahan natin. Yun nga ang ginawa ni Silva. Kumuha siya ng ilang gamit pangontra sa mga hindi nila inaasahang makakaharap. Lalo na at dating kilalang malakas na mangkukulam ang ina at kapatid ng yumaong si Alejandro. Matapos makuha ang lahat ay lumakad na sila. Ilang minuto lang ang lumipas ay narating na nila ang malaking lumang mansyon. Kinakabahan man sa kanilang gagawin ay hindi umatras ang dalawang lalaki. Ngunit bago pa man sila tuluyang makapasok ay bigla na lang nagbago ang panahon. Ang mainit na panahon ay biglang naging maulan at mahangin. Sa lakas ng hangin ay nagtumbahan ng mga puno sa kanilang daraanan. Dahil doon ay umatras na muna sila at muling bumalik sa bahay ni Silva. Habang sa Maynila naman ay nakatanggap na naman ng masamang balita ang magkasintahang sina Kara at Max. Tingnan mong mabuti ang gawa mo! Sisiguraduhin kong magdurusa ang lahat ng kadugo ng manlolokong hayop na yon! Oh my. Ha? Ayos lang ako. Hindi ko lang maintindihan kung bakit napapadalas ko siyang makita sa panaginip. Han, ayos ka lang ba? Nananaginip ka na naman. Ay, masyado ko lang yatang naiisip siya eh. Hindi ko naman kilala ang babaeng yun. By the way, malapit na ba tayo? Yes. Hindi ko lang alam kung bakit traffic ngayon dito. Wait! Ambulansya bang nasa tapat ng butik? Han, look. Ang daming tao. I-park mo na muna sa sakyan. Dito ka na lang. Hintayin mo ko. Sabay na bumaba ng sasakyan sina Kara at Max. Nagmamadali silang lumapit sa pinagkakaguluhan. May nakalagay na ring dilaw na tape sa harap ng butik na kanila sanang pupuntahan. Pero labis ang kanilang gulat nang makita nila ang itsura ng inilalabas mula roon. Isang lalaking duguan at punong-puno ng saksak. Gumagalaw pa ito
kaya alam nilang buhay pa. Pero labis ang takot na nararamdaman ni Kara nang mamukaan niya ang biktima. Si Petra yan! Siya ang tumahi sa gown ko! Oo nga no. Ito na yata ang sinasabi sa aking panaginip ng babae. Pero ragdoll lang ang hawak niya. Paano nangyari? Hindi kaya may kinalaman ang sinasabi ni Tito na sumpa? Hindi ko alam. Wala sa sarili na tatawid sana si Kara, habang isang rumaragasang kotse naman ang papalapit sa kanya. Napansin niyo ni Max kaya mabilis na hinila niya ang kanyang nobya palapit sa kanyang bisig. Kaya naman bumangga sa isang poste ang kotse. Doon lang natauhan si Kara. Nanlalambot ito sa kaalamang kumilos siya nang wala sa sarili. Dahil sa pangyayaring yon, ay inuwi na siya ni Max. Han, ang mabuti pa kausapin na natin si Tito. Hindi na maganda ang mga nangyayari. Una si May. Tapos ngayon naman, ang mananahi. Lagi ka rin nananaginip. Total, ilang araw nang wala si Tito. Mag-iisang linggo na rin. Kinausap na rin ako ng aking mga magulang. Alam mo namang naniniwala sa mga pamahiin ang aking magulang. Kaya sa palagay nila, dapat nating i-delay ang kasal. At ayoko namang mangyari yun. Dahil alam kong sobrang nag-effort ka sa preparation. Hindi ko na alam. Naguguluhan ako. Ayoko maniwala sa mga ganung bagay. Pero Hindi kita pipilitin na maniwala. Pero what if lang naman? pag-iisipan ko. Sige, babalik na muna ako sa shop. Babalikan kita dito mamaya. Sige, iidlip din muna ako. Humalik lang kay Kara si Max bago ito umalis. Nang maiwan ng dalaga ay nagpunta siya sa kanyang kwarto. Doon ay pinahinga niya muna ang kanyang isipan. Ngunit ang akala niyang pahinga ay magiging bangungot pala. Sinasagot na kita, Nolan. Mahal na mahal din kita. Talaga? Napakasaya ko ngayon, Salve, aking kasintahan. Ipinapangako ko sa iyo na hindi kailanman luluha ang iyong mga mata. At tuway gabayan tayo ng tadhana para ang ating pagmamahalan ay panghabang buhay na. Ako naman ay labis na nagpapasalamat at dumating ka sa aking buhay. Dalangin kong maikasal sa iyo. Nagyakapan ang dalawa, habang si Kara ay naguguluhan naman. Para ba siyang nanonood ng isang palabas sa telebisyon? Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Ang natatandaan niya ay nahiga lang siya sa kanyang kama at natulog. Sinubukan niyang kuskusin ang kanyang mga mata. Ngunit matapos niyang gawin yun ay naiba lang ang senaryo. Napunta naman siya sa isang bahay na hindi siya pamilyar. Muli ay nakita niya ang kanyang ama at ang babae na madalas niyang napapanaginipan. Masinsinang nag-uusap ang mga ito. Dahil sa distansya ay hindi niya lubos na marinig ang sinasabi ng mga ito, kaya lumapit siya. Patawarin mo ako. Hindi ko sinasadya na mahalin si Kayla. Sana naman maintindihan mo, Salve. Paano mo nagawa ito sa akin? Ibinigay ko ang lahat sa'yo. Ako'y naniwala na dalisay ang iyong pag-ibig. Ngunit ngayon, sasabihin mo sa aking mahal mo si Kayla? Ano bang pagkakamali ko? Wala kang nagawang mali. Ako ang nagkamali. Kaya ako nandito ngayon para humingi sa iyo ng tawad. Sana naman maintindihan mo. Hindi madaling turuan ng puso. At wala akong magawa para pigilan ang aking nadarama para kay Kayla. Pakiusap, huwag mo kong iwan. Sapagkat hindi kakayanin ng aking damdamin nang mawala ka at mapunta sa iba. Ikamamatay ko kung bibiguin mo ko.
Nagmamakaawa ang puso ko, mahal ko. Huwag mo namang gawin ito sa akin. Ako ay patawarin mo, Salve. Pero hindi ko na kayang itago pa sa iyo ang lahat. Kaya naman sana, maintindihan mo na wala nang patutunguhan pa ang ating relasyon. Hindi ko ibig na ikaw ay saktan. Ngunit ito lang ang aking nakikitang paraan para makalaya sa iyo. Hindi kita mapapatawad. Kaya pakiusap, umalis ka na! Nakayuko si Nolan na umalis sa bahay ni Salve. Habang ang dalagang sugatan ang puso ay nagtungo naman sa kanyang kwarto. Kasabay ng pagsara ng pinto ni Salve ay siyang paggising naman ni Kara sa kanyang panaginip. Humihingal na napaisip siya. Malinaw na malinaw sa kanya ang ipinapakita nito, kaya naman tinawagan niya ang kanyang ama. Ang mabuti pa, tawagan ko na lang si Papa. Hello, anak. Napatawag ka. May nangyari ba dyan habang wala ako? Pa, wala naman po. May gusto lang po akong itanong. Tungkol saan? Tungkol kay Salve. Paano mo nakilala si Salve? Wala naman akong sinasabi sa iyo tungkol sa kanya. Lagi ko siyang napapanaginipan. At kanina, nakita ko kayo sa panaginip. Naging nobya mo siya, tapos nagbago ang senaryo. Nakikipaghiwalay ka naman sa kanya dahil kay Mama. Alam mo na pala. Sa palagay ko, panahon na rin na malaman mo ang totoo. Kulang ang panaginip mo. Dahil matapos na maghiwalay kami ni Salve, nabaliw siya. Kahit saan kami magpunta ng mama mo, sinusundan niya kami at ginugulo. Kahit ilang taon pa ang lumipas. Kaya kami napadpad ng Maynila. Ipinagbubuntis ka ni Kyla ng mga oras na yon. Kaya ang balak namin, bago kay panganak ay magpakasal kami. Binalaan na ako noon ng kuya ni Salve na wag na naming ituloy. Dahil sa sumpa, tama po ba ako? Oo. Sinabihan na rin ako ni Alejandro na subukang palambutin ang puso ng kanyang kapatid. Ngunit hindi ako nakinig. Itinuloy ko pa rin ang kasal. Nang araw ng kasal namin, bigla na lang sumulpot si Salve sa loob ng simbahan at nagbitiw ng mga salitang hindi namin naiintindihan. Ipinagsawalang bahala namin yon. Dahil nang matapos siyang magsalita, lumabas na rin siya ng simbahan. Nasaan na po siya ngayon? Baka naman... Wala na siya. Ang araw ng kasal ko ay ang araw din ng kanyang kamatayan. Paano po nangyari yun? Ang naaalala ko, nagsisisigaw siya sa labas nang bigla siyang tamaan ng magkasunod na kidlat. Mahirap paniwalaan, pero yun talaga ang nangyari. Ibig pong sabihin, napigil niya ang pagpapakasal ninyo ni Mama? Hindi. Dahil nangyari ang pagtama ng kidlat nang matapos din ang seremonya ng kasal. Paano naging sumpa yun? Siya po ba talaga? Paano niya magagawa yun kung wala na siya? Nang maaksidente kami ng mama mo, pinuntahan ako ni Alejandro para magkumpisal sa totoong ginawa at totoong layunin ng kanyang kapatid. Si Alejandro rin ang nagsabi sa akin kung anong klaseng sumpa ang ginawa ni Salve. Kung alam na pala niya bakit hindi niya kinontra ang sumpa. Kung marunong ang kapatid niya, panigurado may alam din siyang solusyon. Hindi ganun yun. Sa pamilya nila, tanging babae lang ang nagmamana ng kakayahan na may basbas ng kanilang ninuno. Nang oras na yun, walang alam sa mga ganong bagay si Alejandro. Yun po ba ang dahilan ng pag-uwi ninyo sa probinsya? Oo. Silva, tumabi ka dyan. Hello, Pa? Sumagot po kayo. Ano nangyayari dyan? Ngunit kahit anong lakas ng sigaw ni Kara ay wala na siyang ibang naririnig kundi ang malalakas na sigaw ng isang tao at ang malakas na hangin na parang nakatutok ang telepono sa electric fan. Naghihisterical na ang dalaga sa pag-aalala sa kanyang ama.
Yun naman ang dinatnan ni Max. Han, nandito na ako. Oh, anong nangyari sa'yo? Ayos ka lang ba? Hindi ba maganda ang tulog mo? Ang papa ko! Hindi. Nag-overthink lang ako. Maayos lang siya. Pero, hindi ko na alam ang iisipin ko. Ano ba ang nangyari? Nanaginip ka na naman ba? Kausap ko kanina si Papa na bigla na lang may narinig akong bumagsak ng malakas. Hindi ko alam kung ano ang nangyari. Han, sa palagay ko kailangan natin puntahan ang probinsya nyo. Hindi ko gustong dagdagan ang iniisip mo. Pero kaya maaga akong umuwi dito. Dahil yayayain sana kita sa ospital. Nalaglag si Mama kanina sa hagdan. Nabalitaan ko rin kanina sa news na nagpakamatay ang bridesmaid natin sa kasal. Sunod-sunod na ang nangyayari. Natatakot na ako na baka totoo ang sinabi ng papa mo. Ano nang gagawin ko? Nasa ganong pag-iisip siya nang biglang tumunog ang kanyang telepono. Nang makitang lumitaw sa screen ang numero ng kanyang ama, ay kaagad niyang sinagot yon ng may pananabik. Papa? Ito po ba ang anak ni Manong Lolan? Ako nga. Sino to? Hindi na po mahalaga yun. Nasa panganib po ang buhay niyo at ng inyong ama. Kaya mas mabuti pong umuwi kayo rito sa probinsya. Dadalhin ko na rin po siya sa ospital. Dahil may tama po siya sa kanyang balikat. Ano? Sige, uuwi ako ng probinsya. Nang araw ding yon, ay pinag-usapan ng magkasintahan ang kanilang gagawin. Ang una ay dapat na si Kara lang ang uuwi ng probinsya. Ngunit hindi siya pinayagang magbiyahe mag-isa ni Max. Kaya naman napagkasunduan nilang magkasama na lang sila sa pagpunta. Tumawag na rin sila sa mga dapat nilang tawagan para hindi magkaroon ng aberya ang kanilang lakad. Paglipas ng 2 araw, tinungo na nila ang Ilocos kung nasaan si Nolan. Ilang oras din ang binyahe natin. Pero hindi tayo pwede magpahinga. Mas mahalaga ang pakay natin dito. Tatawagan ko na si Silva. Alam ko, nasa ospital siya at binabantayan si Papa. Hello? Nandito na po ba kayo? Oo, saan tayo magkikita? Dito na lang po sa ospital. Sa ngayon po, hindi pwede maiwang mag-isa si Manong Nolan. Dahil sa palagay ko po, siya na ang isusunod ni Lola Salve. Hindi ko po alam kung alam po ninyo. Pero nanganganib po parehas ang inyong mga buhay. Lalo na po at nakuha na po namin ang itim na libreta. Panigurado pong mamadaliin kayo ng kaluluwa ni Lola. Sige, naiintindihan ko. Papunta na kami dyan. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nagtungo na nga ang magkasintahan sa ospital. Ilang sandali lang ay nagkaharap-harap na sila. Nagulat pa ang magkasintahan nang makitang mas bata pala sa kanila ang kasama ng ama ng dalaga. Maganda man at malaki ang pangangatawan nito ay masasabi ni Kara na hindi pa lalagpas sa 20 ang edad nito. Mabuti naman po at andito na kayo. Kanina ko pa po kayo hinihintay. Dahil kailangan na po nating madaliin ang pagputol ng sumpa. Sandali. Kamusta na si Papa? Hindi pa po siya nagigising simula nang dinala ko dito. Isa pa po yan sa dahilan kung bakit natin kailangang magmadali. Dahil sa aking palagay po, hawak ngayon ni Lola Salve ang kanyang kaluluwa. Ang ibig mo bang sabihin, patay na ang papa ko? Hindi pa po. Buhay pa po ang katawan niya. Pero kung masatagalan po natin, baka magtagumpay po si Lola. Eh bakit hindi mo sinabi kaagad? Dahil hanggang ngayon po, alam kong hindi niyo pa rin po paniniwalaan ng totoo. Tama na po muna ang daldal. Manang Kara, kailangan niyo po sumama sa akin sa bahay para kunin ang mga gamit ko. Saka po tayo pupunta sa lumang mansyon. Ikaw naman po, Manong, kailangan maiwan dito para bantayan po ang katawan ni Manong Nolan. Huwag ka po mag-alala. Nilagyan ko po ng proteksyon ang kanyang katawan para hindi mapasukan ng ibang kaluluwa. Kaya mong putulin ang sumpa.
Bakit ngayon lang? Sapagkat ngayon ko lang po naaral ang libreta habang hinihintay ko po kayo. Pero kailangan din po nating labanan ang isa sa pinakamalakas na nagmana ng itim na mahika. Kaya maghanda ka, Manang. Kailangan ay matatag ang puso at isipan mo. Pipilitin ko. Han, ikaw na muna ang bahala kay Papa. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap ay nagtungo na ang dalawa sa bahay ni Silva. Saglit lang sila roon. Dahil nang makuha na nila ang kailangan ay pumunta na sila sa lumang mansyon. Nasa labas pa lang sila ay nakadama na ng kakaibang kilabot si Kara. Hindi lang dahil sa itsura nun, kundi sa hanging dumadampi sa kanyang balat na parabang itinutulak siya palayo. Pero nawala yon nang may isuot na medalyon sa kanya si Silva. Manang, isuot mo po ang kwintas na ito. Para saan to? Proteksyon mo po yan para hindi kanya makontrol. Makapangyarihan po si Lola Salve. Kahit sa batang edad, pulido niya nang nagagamit ang itim na mahika. Tama na po ang kwentuhan. Kailangan na po natin pumasok. Kailangan po nating mahanap ang pinaglalagyan ng binhi ng sumpa. May ideya ka ba kung anong itsura nun? Ayon sa libreta, ay isa yung kahon na siya naglalaman ng kanyang marka. Pero hindi ko alam kung ano ang itsura nun. Pero tiwala ako na makikita natin ang bagay na yun. Ang ibig mo bang sabihin, hindi mo rin alam kung anong hahanapin natin? Ano ba naman yan? Akala ko pa naman ay hindi na tayo mahihirapan pang hanapin yun. Totoong baguhan lang ako. Pero hindi naman niya siguro ako sasaktan dahil magkadugo kami. Isa pa, alam kong hindi naman talaga siya masama. Nasaktan, oo. Pero hindi siya likas na masama. Huwag kang mag-alala, Manang. Dahil hindi tayo aalis dito nang hindi natin nahahanap ang sisidlan ng binhi. Kung ganon, tayo na. Para matapos na to. Labis na ang hirap na naranasan ng pamilya ko dahil sa sumpa ng lola mo. Naglakad sila ng sabay papasok sa lumang mansyon. Ngunit pagkapasok pa lang nila ay parang gusto nang tumakbo palabas ni Kara. Sapagkat may kakaibang bigat at amoy siyang nasasagap. Nang marating nila ang sala, ay doon naalala ng dalaga ang kanyang panaginip. Wala sa loob na naglakad siya papalapit sa isang pintuang nakakandado. Ang silid na pinasukan noon ni Salve na sa kanyang palagay ay ang silid nito. May problema po ba? Itong silid na ito. Sa pagkakatanda ko, dito pumasok si Salve nang iwanan siya ni Papa. Kung tama ang hinala ko, itong silid ni Salve. Nandito kaya ang hinahanap natin. Ano sa tingin mo? Sana tama ako. Sige, at buksan natin. Baka nandito na nga ang hinahanap natin. Tumabi ka muna at nasa akin ang susi ng padlock. Pero nais ko rin magbigay ng babala. Tibayan mo ang loob mo. Nararamdaman ko kasi ang takot at pananabik mo na nagtatalo. Sige, handa na ako. Kailangan kong gawin ito para sa future ko at sa buhay ni Papa. Isa pa, wala na akong pagpipilian. Binuksan ni Silva ang dating silid ni Salve. Nagulat sila nang makitang napakalinis noon at may mga kandila pang nakabukas. Tila ba pinaghahandaan ang kanilang pagpunta roon. Nabaling ang tingin nila sa isang parte ng silid. May isang babae roon na nakasuot ng itim na Filipiniana na saya. Wala sa loob na napahawak si Kara sa braso ng binatang si Silva. At mas lalo siyang nahindik nang bigla itong humarap at nginitian sila nito ng pagkalaki-laki. Mabuti naman at nakarating na kayo. Kanina pa ako naghihintay sa inyo. Bagamat nakakainip, mukhang sulit naman ang aking paghahanda. Kuya Alejandro, siya ba ang iyong kasintahan? Abay, tila wala akong kaalam-alam na meron ka na palang sinisinta. Hindi ako si Alejandro. Apo na niya ako. Ikaw po ba si Lola Salve? Sa inyo po ibinase ang aking pangalan. Apo? Ngunit,
Tila kahapon lang ay ganyan pa ang wangis ng aking nakatatandang kapatid. Mukhang napasarap ang aking tulog kung kaya hindi ko napansin ang takbo ng oras. Magkaganon pa man ay nasisiguro ko na ubos na ang lahi ng taksil na lalaki. Mukhang nagkakamali po kayo dahil ako ay anak ni Nolan at Vincula. Alam kong may nagawang mali sa inyo ang aking ama. Nandito ako para sana humingi ng tawad sa nagawa nila ni Mama. Isa pa, wala naman akong kinalaman sa kung ano man ang naging hidwaan nyo noon. Sa tingin mo ba ay hindi ko alam? Ako'y nakikipaglaro lang sa inyo. Alam ko naman ang inyong pakay. Pero hindi ninyo basta makukuha ang binhi. Dahil hindi ako makakapayag na sumaya ang mga taong nanakit sa aking damdamin. Kaya humanda kayo! Kasunod nun ay ang pagyanig ng sahig. Sinundan pa ng malakas na paghampas ng hangin na para bang sila'y pinapatumba. Ngunit maagap si Silva. May ibinato siyang abo sa gawin ni Salve. Dahil doon ay tumigil ang pagyanig at paghampas ng hangin. Ngunit dahil din doon ay mas nagalit ang kanilang kaharap. Lapastangan! Akala ba ninyo ay matatalo ninyo ako ng ganun lang? Ako ba'y inyong pinatatawa? Mga hangal! Lola Salve, nakikiusap po ako sa inyo. Patawarin niyo na sila. Ayokong ikulong kayo. Dahil kahit hindi ko pa po kayo nakakasama, alam ko mabuti ang inyong puso. Sana naman kahit yun lang ang maalala ninyo. Hindi kayo masama. Ayaw niyo nakakasakit ng ibang tao. Akala mo ba makukuha mo siya sa ganyan? Ilang buhay na ang nailagay sa panganib. Ang iba'y binawian pa ng buhay. Sa tingin mo ba pakikinggan ka niya, Silva? Matapang ka rin katulad ng iyong ina. Pero kinapos ka sa talino na meron si Kayla. Binibini, mukhang wala ng aral na natututunan ng henerasyon mo. Kaawa-awang nilalang. Lola Salve, nakikiusap po kami. Maawa na po kayo. Hindi na po makatarungan ang mga nangyayari. Isang tao lang ang may kasalanan sa inyo. Bakit kailangang may ibang madamay? Sige, dahil sa sinabi ng aking apo, ipababatid ko sa inyo ang sisidlan ng binhi. Hindi ko nga lang kaya ibigay ang kapatawaran na hinihingi ninyo. Pero kung gusto ninyong maputol ang sumpa, hanapin ninyo ang kahan ng aking mga alahas. Kung ano man ang kuminang, ayun na ang kasagutan sa inyong kailangan. Sandali! Paano ang kaluluwa ng aking ama? Pag natagpuan na ninyo ang kaha, pumunta kayo sa aking himlayan. Doon ay dasalan mo ang binhi pagkatapos ay patuluan ng dugo ng binibini at saka yun silaban. Ang abo nun ay inyong bulungan bago ipalipad sa hangin. Ngunit kayo rin ay maging handa sapagkat hindi madali ang gagawin ninyo. Totoo po ba ito? Hindi ako likas na masama. Ang aking puso ay nasaktan lang. Alam kong nawala ako sa aking sarili nung ako ay nabubuhay. Nais ko na ring makalaya sa nakaraan. Kaya sana ay maisagawa niyo yun ng maayos. Dahil kaakibat ng pagpapalaya ay maaaring maging habang panahong kulungan namin. Kaya sana ay hindi kayo magkamali. Maraming salamat. Ilang beses na akong dumalaw sa iyong panaginip. Ngunit mukhang mahina ang iyong pag-iisip. Umpisa pa lang ay akin ang ipinababatid ang mga paparating na dilubyo na dulot ng aking sumpang itinanim. Tunay nga na nagmana ka sa iyong ama. Mapurol ang pag-iisip. Matapos sabihin yun ay bigla na lang naglaho na parang bula si Salve. Hindi naman makapaniwala ang dalawa na madali lang pala ang solusyon. Hindi na rin pala kailangan ng libreta dahil mali ang kanilang hinala. Ang kailangan lang pala ay patak ng dugo ng isang babae na may dugo ni Nolan. Nang matauhan sila ay sakalang sila nagsimulang maghanap. Lahat ng tokador ay kinalkal na nila.
Halos ibaligtad na rin nila ang buong kwarto, pero hindi pa rin nila mahanap. Dala ng pagod ay walang pakundangang ibinagsak ni Kara ang kanyang katawan sa kama. Sa kanyang pagbagsak ay may matigas na tumama sa kanyang likuran. Aray! Ano yung matigas dito sa bandang unan? Magdahan-dahan ka po. Isa-isang inangat ni Kara ang mga unan at doon ay natagpuan na niya ang kanilang hinahanap. Silva! Nahanap ko na! Ito na yata ang sinasabi ni Salve. Patingin nga po. Inabot naman ng dalaga ang kaha kay Silva. Unang tingin pa lang ay alam na kaagad ng binata na yon ang kanilang hinahanap. Dahil na rin sa pangalang nakaukit sa ibabaw ng kaha. Binuksan niya yon at tumambad sa kanya ang larawan ni Salve at Nolan. Kasama rin sa loob ang 2 gintong singsing na may batong kulay asul. Pero hindi niya tinangkang kuhanin ang mga yon, sapagkat napansin niya kaagad ang mga nakaukit na dasal sa paligid ng lalagyan. Ito na nga po. Halika na po. Kailangan na po nating isagawa ang ritual ng pagpapalaya. Ayon po sa akin nabasa, dapat ba isagawa po yun bago ang araw ng kabilugan ng buwan? Dahil kung hindi po, mahuhuli na tayo para kay Manong Nolan. Ginawa nga nila ang lahat ng mga sinabi ni Salve. Ngunit ang akala nilang madali ay mahirap at mapanganib pala. Isa na roon ang paghahanap sa himlayan ni Salve dahil hindi nila inakalang nasa tuktok pala yon ng bundok. Bukod pa ron ay kilala ang lugar na yon sa probinsya na may mga ahas. Lingid sa kanilang kaalaman ay pinaglalaruan lang sila ng kaluluwa ni Salve. Alam na alam ng kaluluwa na hindi nila matatapos ang itinakdang oras at ikamamatay yon ng lalaking nanakit at bumigo rito. Kaya nang mapasok na ng 2 ang daan patungo sa himlayan, ay wala silang ibang naririnig sa paligid kundi mga tunog na nililikha ng mga ahas. Natatakot at kinakabahan namang pinunayon ni Kara. Wala ka bang napapansin? Simula nang pumasok tayo sa mapunong lugar na to, pakiramdam ko, may mga nakatingin sa kung saan. May naririnig din akong his. Sa palagay ko, ahas lang ang naririnig mo. Normal yon. Lalo na at gubat ang dadaanan natin papunta sa tuktok ng bundok. Natural! Nagpapatawa ka ba? Bakit hindi mo... May kung anong... Hindi na natapos pa ni Kara ang kanyang sasabihin nang bigla na lang may pumulupot sa kanyang paa. Kaya naman napasigaw siya ng malakas. Pero mas kinabahan si Silva nang makitang isang makamandag na ahas pala ang nasa paa ng dalaga. Kaya naman sinabihan niya ito. Kahit anong mangyari, huwag kang gagalaw. Makamandag ang ahas na nakapulupot sa paa mo. Anong gagawin ko? Sa pagkakaalam ko, takot sila sa apoy. Pasuin mo na kaagad. Humihigpit na ang kapit niya. Yun nga ang ginawa ni Silva. Nang mapansin na ng binata na lumuwag na ang pagkakapulupot nito, ay hinila niya yon at inihagis sa malayo. Doon lang nakahinga ng maluwag si Kara. Dala ng takot, ay malalaki ang naging hakbang nila palayo roon. Magdidilim na rin nang marating nila ang tuktok. Pagdating pa lang doon ay hindi na sila nagpahinga pa. Sinimulan na nila ang ritual. Umabot din ng mahigit 1 oras bago sila natapos. Pero nang akala nilang ayos na ang lahat ay biglang yumanig ang lupa. Umiihip din ng malakas ang hangin. Dahilan para mailipad ang mga abon na dapat sana ay kanila pang bubulungan bago isaboy. Kasunod nun ay ang paglitaw muli ni Salve sa kanilang harapan. Kung akala ninyong magtatagumpay na kayo, isa yung pagkakamali. Dahil sa ginawa nyo, makakalaya na ako sa mansyon. Mas magagawa ko na ang aking nais. Mga inutil kayo! Naniwala kami sa'yo. Bakit pati ako niloko mo, Lola Salve?
Wala akong pakialam sa nararamdaman mo o nino man. Pero salamat. Dahil sa inyo, magagawa ko na ang lahat. Hindi kami papayag! At ano naman ang magagawa nyo? Makapangyarihan akong mangkukulam. Ano naman ang magiging laban ng isang baguhang albularyo at isang walang alam sa mahika? Wala, di ba? Yun ang akala mo. Totoong baguhan lang ako. Pero marami na ako natutunan kay Lolo Alejandro. Kaya lalaban kami. Naglabas ng isang itim na bote si Silva at nagsimulang umusal ng dasal. Ngunit ngumisi lang si Salve at nag-usal din ng mga salitang ito lang at ang apo ang nakakaintindi. Kasunod nun ay ang biglang buhos ng ulan na may kasamang mga kidlat na tumatama malapit kila Kara. Natatakot namang nagpunta ang dalaga sa likod ni Silva. Kasabay ng isang kidlat na muntik nang tumusta kina Kara at Silva ay siya namang biglang pagkulubot ng itsura ni Salve. Naguguluhang huminto ang kaluluwa sa kanyang inuusal. Hindi! Anong nangyayari sa akin? Anong ginawa mo? Unti-unti ka nang nangihina. Ibig sabihin, tumalab ang sumpa ko sa'yo. Kahit ikaw ay kaluluwa na. Anong ibig mong sabihin, Silva? Isinumpa ko ang kaluluwa niya. Ang lahat ng kanyang kapangyarihan bilang mangkukulam ay mawawala. At unti-unti siyang wawasakin ito kapag pinilit pa niyang gamitin. Hindi mo ako mapapasuko ng ganun lang! Kasabay ng pagsigaw ni Salve ay siyang pagtama rin sa kanya ng mga kidlat. Para bang hinihigop yon ng kanyang katawan. Hanggang sa muling umusal ng dasal si Silva at binuksan ang itim na bote. Namangha si Kara nang makitang may usok na lumabas mula roon at binalot nun si Salve. Ilang sandali pa ay muling bumalik ang usok papasok sa bote. Nang maisara ni Silva ang bote, ay dinasalan niya yon at binalot ng isang pulang tela. Anong nangyari? Nasaan na si Salve? Nandito na ang kaluluwa niya. Dinasalan ko ito para hindi na siya makawala. Ano na ang mangyayari ngayon? Paano ang sumpa sa pamilya ko? Wala na. Sa unang dasal na inusal ko, ay unti-unting mawawalan din ng bisa ang anumang kulam o sumpa na ginawa ni Lola Salve. Totoo? Ganun lang yun? Hindi yun basta-basta. Dahil kapalit ng ginawad kong dasal at sumpa, ay lakas ko naman ang nahihigop. Kaya magpahinga muna tayo bago bumalik sa ospital. Sigurado kang wala na ang sumpa, ha? Eh di kung mamamatay ka sa kasal mo, ibig sabihin, hindi ko pa rin nababaklas ang sumpa na ginawa ng lola ko. Aba! Biro lang. Baguhan man ako, sigurado naman akong tumalab ang ginawa ko. Kaya makampante ka na. Magpapahinga lang ako sandali. Sandaling nagpahinga muna ang dalawa. Nang sapat na ang pahinga nila, ay doon sila bumaba ng bundok at dali-daling bumalik sa ospital. Papa! Sa wakas! Tapos na po ang lahat. Anak ko, patawarin mo ako. Ako ang nagbigay sa iyo ng problema. Hindi po, Papa. Saka huwag ka na mag-alala dahil maayos na ang lahat. Isa pa, hindi po ako galit na naging nobya mo noon si Salve. Mukha siya mabait at dalagang Pilipina talaga. Mukhang hindi rin niya ginusto ang kanyang ginawa. Kaya sana mapatawad niyo na rin siya. Pero mukha lang dahil bruha ang babae na yon. Ano ang binubulong mo? Ay, wala ho, Papa. Ang sabi ko, okay na ang lahat at sana mapatawad niyo na rin siya. Ikaw talagang bata ka. Ako ang nagkasala. Wala namang dapat na ihingi sa akin ng tawad si Salve. Alam kong nasaktan ko siya ng sobra. Kung naging tapat lang sana ako sa kanya, hindi na aabot sa ganito. Kaya lang, mahal na mahal ko talaga ang mama mo. Sa wakas, matutuloy na ang kasal. Silva, pumunta ka ha? Ha? Siyempre naman pupunta si Silva.
Kasi isa siya sa magbe-best man. At naisip ko rin na dito na lang tayo sa Ilocos ikasal. Yun ay kung ayos lang sa'yo. Approve! Kakausapin ko na ang coordinator para maiayos kaagad ang lahat. Papapalitan ko na rin ang invitation. Simula ng araw na yon ay parang naging parte na ng kanilang pamilya ang binatang si Silva. Nagmukha rin itong kapatid ni Cara ng araw ng kasal. Dahil hindi man ito naging best man, ay nagmarcha ito kasabay nilang mag-ama. Nang maikasal sina Max at Cara, ay pinag-aral din nila ng pagdodoktor si Silva. Nais mang tanggihan ng binata ay wala na siyang nagawa. Lalo na at sa maikling panahon ay napalapit siya sa mga ito, lalo na sa kanyang ate Cara. Madali lang sa atin ang magbitaw ng mga salita at pangako. Ngunit iilan lang sa atin ang tunay na tumutupad at may paninindigan. Dahil para sa iba sa atin ay wala lang yon. Pero hindi ganon ang pakiramdam ng mga taong napapangakuan. Pinanghahawakan nila yon. Kaya mag-ingat tayo sa ating mga salita, lalo na sa mga pangakong binibitawan kung tayo ay hindi pa sigurado sa ating sarili. Isa pa, hindi lahat ng akala nating masama ay masama talaga. Ang iba ay may mabubuti ring puso. Nagkakataon lang na lahat tayo ay may mga nagagawang maling desisyon sa buhay. Pagkakamaling maaaring mag-iwan ng sugat sa iba. Bukod doon, ang pag-ibig ay hindi ipinipilit. May mga tao talagang mamahalin tayo pero may hangganan. Hindi man yon ang ating inaasahan, ay wala naman tayong magagawa kung magpalit sila ng nararamdaman. Hindi natin hawak ang isipan ng ating kasintahan. Ang totoong pag-ibig ay pagpapalaya. Kung ikaw ay nakatagpo na ng isang lalaking sasamahan ka hanggang sa dulo, ay huwag mo nang pakawalan pa. Dahil sa panahon ngayon, iilan na lang sila. Kung ikaw ang nasa sitwasyon ni Salve, magagawa mo rin bang isumpa ang lalaking minsan mong minahal? Gagawin mo rin ba ang ginawa ni Salve kung ikaw ay malagay sa sitwasyong kanyang kinaharap? Shout out sa ilan sa mga solid na apo ni Lola Telang. Luella Baliza, Basanta Mila, Merly Villarimo, Janelle Castalone, Lena Smith, Cherry Ann Laurito, Grace Limsiaco, Idol Ashton Olviga, Angie Mawak, Joey Ignacio, hi kay Cecil Candelario, Angeli Grejaldo, Jemmy Tobula, Candelario Family, Alberto Olarte, Lynn Hondrade, Imelda Cordova, Amanda Joyce ng Angeles, Pampanga, Christian Jailo Atanoso, Marites Atanoso. Happy listening kina Rosana Kaufman, Arlene Torquiza, Gomer Cañaveral, Jane Ruiz, Josephine De Peñosa, Karen Salut, Mea Espiritu, Mariam Duca, Kimberly Ann Lopez, Judy Sabelina, Marie Linda Cowley, Luri Ann Vitalicio, Marinel Salazar. Hi sa Pastoral Family at Rio Florido Family, kay Filipina Palsario, at belated happy birthday sa kanyang anak na si Steve Uller. Shout out din kina Raquel Hasigawa, Michelle De Mariano, Paula Yanson, Razon Yao, Belen Malbas, Jennifer Makasinag, Joan Cañada, Jea May Daquiado, kina Emily, Tintin, Brando, An-An, Joyce ng Negros Occidental, Linda Daza, Ami Yong at sa Yamasaki family, Kilaleng, Kensuke, Kagari at Kentaro. Kay Daiben at Judy. Hi kay Rosalina Bugayong at sa asawa niyang si Richard Cayon ng Binangonan, Rizal.
kay Marbella Sapalon, Maria Lee Nakagawa, Lynn Hondrade, Noemi Garcia Pabunan. Shout out kay Kusinera Explorera, Pinky Hepertor, Basanta Mila, May Paul at kay Paul Pelaez, Jessica Rojas, Nancy Makasakit at sa kanyang mama mula sa Matatalaib, Tarlac City na walang pinapalampas na istorya. Hi kina Gemma Jane Gaugano ng Gimaras, Joan Oarde, Cherry Mukbang ASMR, Maria Benitez, Ann Vindex, Cherry Sapalyo, Lord Queen OFW Vlog, kay Luke Andrew Valdez, kay Alfea Eliza Golisaw, Evelyn Solano, Limay 34, Jenilyn Jacobe, Cristiani Moncada, June Soriano, Princess Primavera, kay Girly Satur at Leonila Padolina ng Ceiling Department sa Malvar, Batangas, Linda Marie Cowley. Shout out din sa Amira Boxes Handicrafts ng Laguna, kay Joji Dihayko at sa Edgy's Early Eats ng Lapu-Lapu City, Cebu. Maraming salamat sa ating mga top commenter na walang sawang nakasuporta sa Lola Telang. Kina Lance MBB, Milrose Demate, Leonisa Cobo, Vicky Abut, Hazel Fiesta, Sydney Crosswind, Lovely Rose Roa, Marie the Lightworker, Ellen Kiano, Lydia Lopez, at kay Mike James Tapak. Ito ang inyong Lola Telang at maraming salamat sa pakikinig mga apo.